Good morning, Brad. Good morning, Brad Ted. Of course. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Good Yan. morning, Pastor All Jeff. right, here we go. Yes, Brad Ted. Nasa series tayo ng work as a worship. Sabi natin kahapon, magtrabaho tayo na may integridad. Ngayon naman po, wag natin isa-isang tabi yung hard work. Yung pagiging masipag kasi minsan may mga katuruan na ang labanan na raw ngayon, working smart, hindi na working hard. Yeah, kailangan din tayo maging smart pero ang taong tamad, walang mararating yan. Meron nga po isang kasabihan sa proverb, sa African proverbs. Ewan ko kung totoo to, pero sabi doon, tuwing umaga daw, yung isang usa, gumigising, isa lang nasa isip niya. Malampasan ko mas ang pinakamabilis na leon. Otherwise, makakain siya. Okay? Ngayon, tuwing umaga rin, may gumigising namang leon sa Africa at isa lang din nasa isip niya to be able to run faster sa pinakamabagal na usa. Kasi pag hindi niya yun nakain, mamamatay naman siya ng hunger. So, ang point lang po, whether usa ka o leon, walang bearing yon. Ang mahalaga lang, pag sumikat ang araw, kailangan mong tumakbo. Otherwise, mamamatay ka. Ang point lang po, hindi tayo pwedeng pepetiks-petiks lang. At maraming tao kasi gustong lang yung success ng karamihan, nakita ba natin yung pinor out nilang hard work dun sa success na yon. Alam mo, gusto ko maging ganito. Alam ko, gusto ko maging ganyan. Yung po bang binuhos nila na pagtsatsaga, yung mga hirap, ay nakita po ba natin? Kaya mag-ingat po tayo sa puro pangarap lang. Kailangan po nating magsipag. It's about being faithful. It's not just about being busy, but it's about being consistent. Sabi po sa Kawikaan 10:4, nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Parang seems basic tong Proverbs ni Haring Solomon, pero naobserbahan niya to. Pagka yung tao tamad, ayaw bumangon ng maaga, ayaw magtrabaho, at puro na lang wishful thinking, wala po nararating. Pero yung pang taong mga masisipag kahit na, alam mo yon, nagsimula sa maliit, lumalaki po yan. So number one po, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, yung faithfulness with the little. Kasi minsan, ay, maliit lang kikitain, ayoko na yan. Pero pagka naging faithful po tayo sa pisong kikitain, magiging 100 yan, i-entrust ka ni Lord na 1,000, eventually 1,000,000. So, ang hard work po nagsisimula sa persistence sa maliliit. Start working hard kahit na ikay rank and file pala ngayon because you're on your way one day sa pagiging CEO. Hard work also builds credibility. Kapag masipag ka, mapagkakatiwalaan ka. Kung may isang boss, nakikita yung dalawang empleyado, doon ako sa masipag. Kahit na mukhang hindi ganun katalino. Kaysa naman doon sa ang talino nga, lagi namang absent. So, diligence builds reputation. Okay? So, tayo po ay patuloy na maging masipag dahil dyan po nanggagaling ang credibility. At lastly po, hard work is fueled by purpose, not applause. Si Nehemiah po sa Bible, nag-build po siya ng wall. Nagre-rebuild siya ng wall. Okay? Ang dami po niyang kalaban. May mga kritiko, may mga mockers, may mga oposisyon. Pero sabi niya, they work with all their hearts. Kasi alam nila, ginagawa namin to para sa Diyos at para sa mga sambayanan. Kapag po malinaw ang purpose, hindi ka madaling mapagod. Hindi ka madaling ma-distract. Kasi iniisip mo, may ending tong paghihirap ko na to. Kaya again, gusto ko po kayong encourage. Tanong niyo po, am I giving my best dito sa trabaho ko ngayon? O iniisip mo lang, ito lang sweldo ko eh. Ito na lang din isusukli kong trabaho sa kumpanya na to. Mayaman na may boss ko eh. Pangalawang tanong, do I work differently pag may ibang nakakakita sa akin? Pag nakatingin ba ang boss, masipag ka. Pag wala, nagpe-Facebook ka na. Am I faithful in the small assignment na binibigay sa akin ni Lord at this season in my life? Again po, gusto ko lang po kayong encourage. Walang naghirap na tamad. Kahit po sabihin nyo, Pastor, ang sipag ko, pero mahirap pa rin ako. One day po, the fact na napapakain mo pamilya mo sa kasipagan mo, ikaw ay isang mayaman na tao. Kawikaan 10:4, nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Tayo po'y manalangin, Panginoon, alam namin, Lord, kinrate mo kami upang maging masipag.
Lord, binibigyan mo kami ng lakas, hindi lang para itulog maghapon, maglaro ng mga online games at umasa sa scatter na yumaman. Lord, hindi mo kami inadya na magsugal para yumaman. Inadya mo kami maging masipag, may dalawang paa, dalawang kamay upang magsipag. Iba nga, Lord, kulang ng mga physical na kamay at paa, pero ang sisipag. Kaya Panginoon, tulungan mo kami, Lord, magkaroon ng hard work na mindset at hindi maging tamad. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po salamat na marami sa aral na ito namin napakinggan mula kay Brad. We pray, alagaan niyo po lagi si Brad. Bless his mission. At alagaan niyo po mga nakikinig sa amin ngayon at nag-aabang po sa segment na ito araw-araw. Lahat po ng nakikinig sa amin, sa lahat po na ngayon nananalangin din para po sa pagtatapos nitong gulo sa gitnang silangan. Lord, kayo na po ang Yes, bahala. Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat na marami, Brad Jeff. Thank you. And tomorrow ay bisperas na ng Biyernes. Bilis. Hindi ko namalayan yan, Brad Ted. Oo nga, sa bilis ng pag-usa ng panahon, yun din ang bilis nga ng pagtatapos nitong gulo sa gitnang silangan. Yan ang ating sincerely, ang ating pong panalangin dahil nga sa impact nito sa buhay nating lahat, lalo na sa mga pangkaraniwang mga pamilyang Pilipino. Okay, Yan din, Brad Ted, ang pinagdarasal namin sa aming prayer group sa Anchor Church. Meron kaming WhatsApp community group. Maraming taga Middle East doon at maraming mga kamag-anakan nila nasa Middle East na mga nagsisipag upang ma-provide ang kanilang pamilya. Patuloy po namin kayong pinagdarasal. At I'm sure may purpose po si Lord sa mga kaganapan na to. At mamaya ating tatalakayin kung gaano ba kalaki as in yung pong research na ginawa ng isa rin pong pahayagan dito po sa impact noong pong kita ng mga manggagawang Pilipino dito sa gitnang silangan. Mamaya po may particular pong study rito ang isa pong pahayagan na ating pong bibigyan din po ng pansin sa ating programa para mas maunawaan po ninyo ang laki nga po ng effect nito sa ating ekonomiya at sa mga pamilyang Pilipino na ang mga pamilya, ang mga mahal sa buhay po yung mga manggagawa sa gitnang silangan. Okay, Brad, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow. Abangan natin yan, Brad Ted. Report na yan, interesting yan. Again po, paalam muna po ako. Kita-kita tayo bukas. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeffelis Copides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.